Pangalawang kabanata. Iska, ang tagal mo namang magluto, reklamo ko. Pansit Canton na nga lang yan eh. Ito na nga, lumabas ito ng kusina niya, dala ang isang platong pansit Canton. May kikikain na lang, nagrereklamo pa. Ito lang, sabi ni Lollipop. Walang inumin. Paano kung nabulunan kami? Sandali lang naman pogi. Pumasok ulit ito ng kusina, paglabas niya ay may dala na siyang isang pitchel ng juice at talong baso. 3 lang baso ko, share na lang. Sabi nito at umupo sa tabi ni Ju. Nagtutoothbrush naman siguro tayong lahat. Kami na ni Lollipop ang mag-share. Sabi ko, alalahanin nyo, nagkainan kayo. Artener, nag-make face lang ako sa kanya bago sumandok ng pansit Canton at kumain. Ryle, subo, ngumanga si Lollipop. Sumandok na lang ako at sinubuan siya. Yum, masayang sabi nito. Nagsalin ako ng juice sa baso at inabot sa kanya, agad naman niya iyong kinuha at ininom. Tomboy, may chemistry kayo ng Lollipop mo. Sabi ni Ju, malay mo siya na talaga. Saksakin kaya kita ng tinidor sa lalamunan. Banta ko, tumigil-tigil ka dyan Juday. Babae ka naman talaga, nos anay ka lang ng astang lalaki kasi marami kang barkadang lalaki. Sabi ni Behag. Lalaki ako, pinal na sabi ko. Lalaki ka, sabi ni Lollipop. Ibig sabihin may putotoy ka din. Hindi naman ako lalaki talaga, yung puso ko pusong panlalaki. Paliwanag ko. Dapat babae ka lang. Mock-tall nito. Ayaw Lollipop maging boy ka. Kumain ka na lang dyan. Sinubuan ko ulit siya ng pansit Canton. Huwag ka ring sumabat sa usapan ng matatanda. Gaga, mas matanda pa nga sa atin yan. Sabi ni Iska. Gaga ka rin, mas matanda nga sa atin, utak bata naman. Sagot ko dito. Hindi na lang sila kumibo kaya nagpatuloy na lang kami sa pagkain. Ryle, gusto ko Lollipop. Sabi ng katabi ko. Ryle, gusto ko nang uwi. Ang dami mo namang gusto lintik. Inis ko siyang tinapunan ng tingin. Nanggilid naman ang luha nito. Tahimik na ako. Napahinga na lang ako ng malalim. Tara na, sorry na. Hinarap ko sila Iska. Tuloy nyo na ang threesome nyo, aalis na kami ni Lollipop. Hindi ko na sila hinintay sumagot, dahil agad ko nang dinala paalis doon si Lollipop, dumiretso kami sa tindahan nila Buraykit. Dito ang tindahan, kapag uutusan ka ni nanay dito ka pupunta. Sabi ko na ikinatanggo lang niya. Anong sayo Ryle? Tanong ni Buraykit. 5 Lollipop. Nilapag ko ang kahuli-hulihang barya ko. Guwapo, boyfriend mo. Tanong nito, anak ko. Kinuha ko ang mga Lollipop at dinala paalis doon si Lollipop. Ryle, huwag ka na uli galit sakin Sabi nito, ayaw ko galit ka sakin, sorry kung kulit po ako. Hindi na po ako magagalit, sorry. Binigay ko sa kanya yung Lollipop na binuksan ko. Ito na po, bati na tayo. Opo, kinuha nito yung Lollipop na binibigay ko at sinubo. Yehey, bati na kami ni Ryle ko. Opo. Kinuha nito yung Lollipop na binibigay ko at sinubo. Yehey, bati na kami ni Ryle ko. Natawa na lang ako sa inasta nito. Hindi ko alam, pero kahit isang araw pa lang nasa akin si Lollipop ay magaan na, ang loob ko sa kanya, comfortable ako sa kanya at parang ayaw ko na siyang ibalik sa pamilya niya. Basta ewan ko, Ryle, basta girl ka lang Sabi pa nito, ayaw ko na boy ikaw. Hindi gusto ni Lollipop na boy ka, malulungkot ako kapag naging boy ka. Hindi naman ako literal na magiging lalaki. Paliwanag ko dito, lalaki ako dahil yun ang gusto kong maging, pusong lalaki ako simula pa pagkabata. Kahit na, gusto mo malungkot si Lollipop. Nagpa-cute ito, girl ka na lang kasi paglaki ko gusto ko ikaw maging asawa ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakatulala sa kanya habang, ang puso ko naman ay nagwawala. Ano bang sinasabi mo? Umiwas ako ng tingin dahil pakiramdam ko nag-iinit ang pisngi ko. Gusto ko akin ka lang. Seryosong sabi nito. Kay Lollipop ka lang. Bakit parang hindi na siya si Lollipop? Nakakatakot siya kapag seryoso. Ryle, napalingon ako kay Lollipop na kapapasok lang ng bahay. Sobrang dumi nito kaya napangiwi na lang ako, hawak nito ang lelayan ng damit niya kaya kita, ang tiyan niyang may abs. Anong itsura yan Lollipop? Kunot noong tanong ko, ibaba mo nga ang damit mo, gusto mo talagang ginagahasa ng mata ng mga kapitbahay natin. Nakangusong lumapit ito sakin. Ryle, nakipaglaro ako ng text, nanalo ako.
Oo na, dumiretso ka na sa CR at maligo. Sabi ko dito. Amoy pawis ka na. Ryle, paligan mo ako. Nakangusong sabi nito. Wala si kuya, kaya ikaw na lang. Ay hindi, matuto kang maligo mag-isa. Tinulak-tulak ko siya. Sige na, ihahanda ko na yung damit mo. Wala si nanay, nagpunta sa school ni Raichi, dahil kuhaan ng card, si kuya naman ay nasa trabaho kaya dalawa lang kami ngayon ni Lollipop dito sa bahay. Sige, basta yung Superman kong damit ah. Oo na sige na. Tumakbo naman ito papuntang CR, ako naman ay hinandam ang susuotan niya bago bumalik sa kusina para patayin yung kalan. Umupo ako sa upuang kahoy namin at binuksan ang TV, kainis, dapat ngayon ay nagsusugal ako eh. Ryle, tapos na, sigaw ni Lollipop na bigla na lang sumulpot sa harap ko. Nanlaki na lang ang mga mata ko, dahil wala siyang takip miski isa at yung anaconda niya ay malapit sa mukha ko. Ang laki. Wala sa sariling sambit ko. Sabi sa'yo laki putotoy ko eh. Pagmamalaki nito. Nabigla ako nang tumigas ito at lalo pang lumaki. Gago, anong nangyayari? Ryle, lumalaki pa putotoy ko. Sabi nito, anong gagawin ko? Mabilis akong tumayo at dinampot yung brief niya, isuot mo. Kinuha naman niya ito at agad sinuot, binigay ko din sa kanya yung short niya na agad niyang sinuot. Ryle, Superman. Nginuso nito yung damit. Yuko ka, isusuot ko sa'yo. Agad naman siyang yumuko kaya sinuot ko na sa kanya yung damit. Hindi ko makalimutan yung anaconda niya, ang laki-laki. Umupo kaming dalawa at nanunood na lang, maya-maya pa ay dumating na sila nanay. Lukot na lukot ang mukha ni nanay samantalang si Raichi ay namumula, ang mga mata na halatang galing sa pag-iyak. May kasunod silang isang dalagitang, maganda na halatang kagagaling din sa iyak. Nanay, kamusta grades ni Raichi? Tanong ko. Pasado. Sagot nito kaya napangiti ako. Nax, congrats utol. Tinapik ko ito sa balikat. Dadagdagan ko ang baon mo, ikaw na ang mag-aahon samin sa hirap. Ate, bigla na lang itong umiyak. Sorry ate, may problema ba? Tak ang tanong ko at binalingan yung magandang dalagita na umiiyak na din. Sino yan? Yang magaling mong kapatid. Galit na dinuro ni nanay si Raichi. Habang nag-aaral may binubulog. At ang babae niyang kasama ay nabuntis niya. Nawala ang ngiti sa mukha ko. Alam mo naman ang hirap ng buhay natin Raichi. Ikaw na lang ang inaasahan naming mag-ayan samin sa hirap. Dagdag pa ni nanay na maluha-luha. Nagpapakahirap kami para sa'yo, para sa kinabukasan mo, tapos nagtatanim ka na pala ng semilya. Ano bang pagkalukulang pa namin ha? Sorry nanay. Iyak lang ni Raichi. Sorry ate. Hindi ko siya sinagot, pinagsususuntok ko lang siya na hindi niya iniiwasan. Pinagmamalaki kita. Huminto ako sa pag-aaral para sa'yo. Sabi ko dito, lahat ng luho mo binibigay namin, tapos ganito lang. Paano na yang pag-aaral mo ha? Alam mo namang sobrang hirap natin, may mga utang pa tayong hindi nababayaran tapos. Tumulo na lang ang luha ko. Raichi naman. Ryle, tama na. Hamarang si Lollipop at tinakpan si Raichi. Yugo na mukha ni Raichi, tama na, wag mo na suntok Raichi. Binalingan ko yung babae. Alam ba ito ng magulang mo ha? Alam mong bata pa kayo tapos naisipan nyo na ang ganang bagay. Sorry po. Iyak nito. Pinalayas po ako nila daddy. Sinubukan ko ulit abutin si Raichi pero hamarang si Lollipop, umalis ka dyan. Ako na lang saktan mo, wag na Raichi. Nanggigilid ang luhang sabi nito. Wag na Raichi. Pinahid ko ang mga luha ko at mabilis na lumabas ng bahay, kapag hindi ako umalis doon ay baka mapatay ko na si Raichi. Nagtungo ako sa plaza at umupo sa lagi kong tinatambayan kapag galit ako. Gusto kong patayin si Raichi sa totoo lang, hindi ko tinuloy, ang pagka-college ko para lang kay Raichi, pinasok ko ang pandurukot, dahil gusto kong makatapos si Raichi dahil alam kong siya na lang ang mag-ayan samin sa hirap tapos. Hindi ko alam na may girlfriend na pala siya at gumagawa na ng bata. Nagtungo ako sa plaza at umupo sa lagi kong tinatambayan kapag galit ako. Ayos namang makipagkantutan siya pero dapat hindi niya pinutok sa loob o kaya nagbaluon siya. Ryle, bakit ka sumunod? Walang emosyong tanong ko dito. Umuwi ka na. Ayaw, gusto ko samahan ka. Umupo ito sa tabi ko. Ryle, ayos ka lang. Hindi ako okay.
Napahagulgol na lang ako. Ano pa bang kulang sa binibigay namin kay Raichi? Ginawa na namin lahat eh. Alam niyang mahirap lang kami tapos gumawa siya agad ng bata. Nangako siya na iyahon niya kami sa hirap eh. Huwag ka na iyak. Niyakap ako nito. Huwag kang mag-alala, magiging okay din lahat, tahan na Ryle, naiiyak din ako. Kahit papano gamaan ang pakiramdam ko dahil sa yakap niya. Salamat Lollipop ko. Ryle, hindi pa tayo uuwi. Nakangusong tanong ni Lollipop. Gugutom na ako. Tanghal iyan na pala. Umuwi ka na at kumain. Sabi ko, bumalik ka na lang mamaya. Ayaw. Umiling ito. Gusto ko sabay tayo uwi at kain. Ayoko pang umuwi, baka masagsak ko nilang bigla si Raichi dahil sa sobrang gigil. Sige tara na. Tumayo ako at nilahad ang kamay ko sa kanya. Nakangiting tinanggap niya naman ito at tumayo, magkahawak kamay kaming naglalakad pa uwi. Lollipop, Terry laro. Yaya sa kanya ni Hamad. Habulan. Mamayang hapon na lang. Sagot ni Lollipop. Kakain pa ako tapos matutulog, mamayang hapon lang ako pwede eh. Sige, sunduin ka namin mamaya. Ilang minuto pa ay nakauwi na kami, nadatnan namin sila na tahimik na kumakain sa sala. Kumain na kayo, sabi ni nanay. Ate, tawag sakin ni Raichi pero hindi ko siya pinansin at dir-diretsyong lumabas lang ng kusina. Raichi, huwag ka na lungkot, bukas kakausapin ka na din ni Ryle. Dinig kong sabi ni Lollipop kay Raichi. Happy ka lang ah, kapag malungkot ka, lungkot din si Lollipop. Salamat Lollipop. Nagsandok ako ng kanin at ulam bago bumalik sa sala, binigay ko yung isang pinggan kay Lollipop na agad niyang kinuha. Hep, naghugas ka ba ng kamay? Tanong ko dito nang akmang kakamayin niya na yung kanin. Hindi pa pala, mabilis itong tumayo at tumakbo patungong kusina. Maya-maya pa ay bumalik din ito. Linas na kamay ko Ryle. Very good, kain ka na. Tumango naman ito at nagsimula ng kumain. Anong plano mo ngayon? Nagangat ako ng tingin kay Raichi. Paano mo bubuhayin ang mag-ina mo? Magtatrabaho ako. Mahinang sagot nito. At ang pag-aaral mo. Hindi ito nakakibo. Ano titigil ka? Sasayangin mo ang mga pinaghirapan namin para sa iyo ha? Magtatrabaho ako habang nag-aaral. Sagot nito. Abay dapat lang, sinasabi ko sa iyo Raichi kapag ikaw huminto, lumayas ka na dito. Sabi ko dito at binalingan yung nabuntis niya. Ikaw anong plano mo? Hihinto po ako sa pag-aaral. Nakayukong sagot nito. Titira ka dito sa amin dahil pinalayas ka diba? Tanong ko. Dahan-dahan itong tumango. Don't worry po, may savings ako, tutulong po ako sa gastusin. Itabi mo yan para sa panganganak mo. Napahinga na lang ako ng malalim. Sinasabi ko na sa inyo, hindi madali ang buhay na kahaharapin nyo. Sorry ate, sabi ni Raichi. Sorry. Nagawa mo na, may magagawa pa ba ako? Nagpatuloy ako sa pagkain. Ewan ko na lang kung anong magagawa sa'yo ni Kuya Rainer. Tumayo ako at pumasok ng kusina, nilapag ko ang pinagkainan ko sa lababo at hinugasan. Ate, may yamakap mula sa likuran ko. Sorry, alam kong walang kapatawaran, ang ginawa ko pero sana mapatawad mo ako, sorry kung nabigo ko kayo, sorry kung nabalewala ang paghihirap nyo para sakin. Hindi rin naman yun dahil doon eh. Pinunasan ko ang luhang tumulo galing sa mata ko. Raichi, ayaw ka namin ni Kuya na matulad samin, ayaw ni Kuya na maging construction worker ka lang, ayaw kong maging mandurukot ka kagaya ko, gusto naming makatapos ka, hindi lang dahil sa gusto naming maiahon mo kami sa hirap, gusto naming matupad mo ang pangarap mo at magkaroon ka ng magandang buhay. Sorry, di ba pangarap mo maging piloto? Hindi ka pa graduating nag-OJT ka na, tao nga lang sinakyan mo hindi eroplano. Pangako tutuperin ko pa rin yun ate para satin, magtatapos ako pangako. Hinarap ko siya. Raichi, tuparin mo yan dahil kawawa ang anak mo, kapag nagkataon, magtapos ka ah. Bigyan mo ng magandang buhay ang anak mo ang mag-ina mo. Oo ate, niyakap ulit ako nito. Thank you ate. Yakap kayo. Bakit hindi ako kasali? Napahiwalay siya sa yakap nang may nagsalita. Sali dapat ako. Halika dito. Ay ako sa kanya. Lumapit naman siya sa amin, nag-group hug kami sa kusina. Hindi na kayo aaway? Tanong ni Lollipop. Bati na kayo. Hindi ka na galit kay Raichi, Ryle? Hindi na. Sagot ko. Sige na, ilagay muna yung plato sa lababo at huhugasan ko. Hindi, si Lollipop maghuhugas.
Nagtungo ito sa lababo at hinugasan ang pinakainan niya. Nagtungo kami sa sala at umupo sa lapag ni Lollipop. Si Raichi naman ay nilapitan ang asawa niya. Anong pangalan mo? Tanong ko sa babae. Ella Cruz po. Sagot nito. Cruz. Parang pamilyar pero nakalimutan ko kung saan ko narinig. Anak ka ni Larry Cruz. Seryosong tanong dito ni nanay at tumango naman ito. Kita ko ang lalong pagbabago ng ekspresyon ni nanay na ikinataka ko lang. Bakit po nanay? Tanong ko. Kilala mo? Crush ko lang dati. Sagot nito at tumawa. Gwapo tatay niyan. Mas gwapo pa sakin. Nakangusong tanong ni Lollipop. Mas gwapo ka. Sagot ni nanay. Kung maaanakan mo si Ryle, ganda ng magiging resulta nung baby nyo. Nanay. Pinanlakihan ko siya ng mata. Baby. Tumingin sakin si Lollipop. Ryle, gusto kong baby. Nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi nito, buwiset na inang ito. Bata ka pa, sabi ko dito, bad yun para sa mga bata. Pag malaki na lang ako. Sabi nito at humiga sa lapag tsaka ginawang unan ang hita ko. Tutulog na ako, gusto ko laki agad para gagawa na tayo ng baby. Diyos ko, ayoko, ang laki kaya ng anaconda mo.